Nagtataka si Sorayang kung bakit ang bilis ng Blackguard, parang may nag-set up. At nang makita niyang huminga ng maluwag ang physician, doon niya nalaman, ang maliit na daga ang tumawag sa mga gwardya. Pero bago pa man siya madala sa penal law hall, may espesyal na regalo muna ang ating bida. Kinuha ni Sorayang ang poison insect na galing kay Anghua at pilit na ibinuka ang bibig ng physician. Ito ang pinakain mo kay Anghua. Gusto ko lang itong ibalik sa'yo, wika ni Sorayang. Huwag ka na mag-alala sa paglunok nito dahil isasaksak ko to hanggang sa lalamunan mo, dagdag pa nito. Sumigaw si Yuamon para pigilan ang ating bida. At nagmamakaawa naman ang physician na iligtas siya ng fourth young lord. Napagtanto ni Sorayang na magaling si Yuamon pagdating sa lason at kung lulunukin lang ito, madaling gagamutin ni Yuamon ang physician gamit ang antidote. Kaya naman, binago niya ang plano, isang galaw na mas nakakangilabot. Sa halip na sa bibig, ipinasok ni Sorayang ang insekto sa tenga ng physician. Isang madugong pananakit ng tainga na siguradong kakain sa utak at sistema ng traidor na ito. Matapos ang nangyari, kalmado pang humarap si Sorayang sa Blackguard, sige, tapos na ako. Tara na. Nakuha pa ni Sorayang mag-request na huwag talian ang mga kamay nito dahil sensitive daw ang balat niya. Pero sa kabila ng biro, seryoso na ang sitwasyon. Tapos na ang interrogation, pero hindi siya dinala sa ordinaryong kulungan. Habang naglalakad, nararamdaman na ni Sorayang ang lason ni Yuamon na gumagapang sa kanyang ugat. Dito niya na-realize ang bagsik ng joke sa family, ginagamit pala nila ang mga hallucino poison para magsanay laban sa mga imaginary opponents. Isang kakaibang sining na pati ang ating bida ay napapaisip kung paano ito lubusang maiintindihan. Pero tumigil ang lahat nang makarating sila sa isang pinto. Ramdam ni Sorayang ang dalawang presensya sa loob, ang isa ay ang nanginginig na si Yuamon, pero ang isa, mapurol ngunit malinaw, matigas ngunit malambot, isang enerhiya na nakayayamot. Pagbukas ng pinto, tumambad ang isang misteryosong lalaki. Nandito ka na pala? Bati nito. Sa gitna ng tensyon, diretsahang nagtanong ang ating bida, ikaw ba ang hallmaster ng penal law hall? Isang harapan na magdedetermina kung sino ang mananatiling nakatayo sa gitna ng batas at kapangyarihan. Don't judge a book by its cover. Sa harap ni Sorayang ay ang penal law hall master na si Gogo. Mukha lang siyang ordinaryong tao, walang nakakatakot na aura, walang kakaibang enerhiya. Pero para sa ating master assassin, ito ang pinakamalaking palatandaan. Sa mundong ito, ang taong mukhang normal sa gitna ng mga halimaw ang siyang pinakamapanganib. Inalok ni Gogo na maupo si Sorayang, pero tumanggi ang ating bida. Bakit? Dahil ayaw niyang makipag-usap sa isang taong nagtatago sa likod ng isang makapal na maskara. Pero dito lumabas ang pagiging ultimate demon ni Sorayang. Napansin niya na kahit mukhang totoo ang mukha ni Gogo, ito ay isang maskarang 100 beses na mas makapal kaysa sa suot ng mga Blackguard. Kahit hindi sabihin, nahalata ng ating bida na tinatago nito ang tunay niyang mukha. Nalito si Yuamon, anong maskara? Wala namang suot na maskara si Gogo. Napakahusay, wika ni Gogo. At sa gitna ng tensyon, nakuha ni Sorayang ang sagot, bone contraction mystical arts. Ang hallmaster ay gumagamit ng teknik para baguhin ang kanyang physical form at itago ang kanyang tunay na pagkatao. Halos malaglag ang panga ni Yuamon nang makita ang mismong mukha ni Gogo na nag-iiba ng porma. Ikaw ang ikatlong tao na nakapansin nitong pagbabagong anyo ko, wika ng hallmaster. Isang kumpirmasyon na ang walang kapantay na pandama ng ating bida ay nasa ibang level na talaga. Kahit ang hallmaster ay bilib kung paano nakaligtas si Sorayang sa solitary bamboo grove sa loob ng 8 buwan. Ngayong nasiyahan na si Sorayang sa nakikita niya, oras na para sa totoong usapan, ang gulo sa pagitan ng magkapatid. Sa isip ni Yuamon, hindi pa rin siya makapaniwala na nakita ng ating bida ang tutuong mukha ng hallmaster. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, pinatawag ko kayo dahil sa away niyong dalawa. Pangako niyong hindi na kayo mag-aaway, wika ni Gogo. Pero heto na naman si Yuamon, feeling untouchable. Nagmaangas ang ating fourth young lord. Sino ka para utusan ako? Sigaw niya. Sa isip ni Yuamon, disipulo siya ng Demon Lord, kaya wala siyang dapat pakinggan kundi ang kanyang ama. Kalmado lang na sumang-ayon si Gogo, tama ka. Wala akong awtoridad na diktahan ka. Sinubukan pang tumanggi ni Yuamon, pero nilatagan siya ni Gogo ng katotohanan, kahit ikaw,
wala kang awtoridad na diktahan ang iba. Nabisto ang paggamit ni Yuamon ng pera para kontrolin ang isang battle squad commander. Sabi ni Gogu, "Huwag mo nang itanggi, maraming ebidensya. Hindi umiikot ang mundo sa status o relasyon lang. Pinagbabantaan mo ba ako?" Wika ni Yuamon. At dito na lumabas ang tunay na kulay ng penal law hall. Hindi sila tulad ng guardian court na passive at puro usap lang, ang penal law hall ay active protectors. Sila ang nagbibigay ng parusa ayon sa kanilang timbang, at handa silang magbigay ng karanasan na hinding-hindi makakalimutan ng dalawang Young Lords. "Ano sa tingin mo, Third Young Lord?" tanong ni Gugo. Habang nanginginig sa takot at galit si Yuamon dahil sa banta ng Hallmaster, heto ang ating bida, si Sorayang. Sa gitna ng nakakatakot na palitan ng salita, maririnig mo lang ang tunog ng pagmuya at paglagok ng alak. "Ha, tungkol saan?" tanong ni Sorayang nang hingan siya ng opinyon ni Gogo. Habang seryoso ang banta ni Gogo, chill lang na sumang-ayon si Sorayang. Sino ba ang gugustuhin na maging kaaway ang penal law hall? Hirit niya, para sa ating bida, mas gusto na lang niyang mabuhay ng payapa, habang ninanamnam ang alak na gawa mismo ni Gogo. Biruin mo, ang nakatatakot na Hallmaster, may kakayahan palang gumawa ng alak. At si Sorayang, imbes na matakot, nakuha pang mag-alok na ibenta ito. Isang give and take na usapan na nauwi sa padalahan ng bote sa mansion. Ibang klase, mula interrogation, naging business meeting. Pero habang nagpapalitan ng usapan ang dalawa, heto si Yuamon, uusok na ang ilong sa galit. Feeling out of place ang ating fourth young lord dahil ang dapat sana ay parusa kay Sorayang, naging inuman session. Hinding-hindi ko makakalimutan ang kahihiyang ito, huling hirit ni Yuamon bago siya umalis. Inutusan pa ito ni Sorayang bago tuluyang makaalis, "Isara mo naman ang pinto pag alis mo." Isang malupit na asar para sa taong akala niya ay kontrolado niya ang sitwasyon. Ang misteryo sa likod ng maskara. Bago umalis, nag-iwan si Sorayang ng isang tanong na nagpatigil kay Gogo, "Bakit kailangan mong gamitin ang bone contraction para lang harapin kami?" Alam ni Sorayang na mukhang hindi mahilig sa pranks ang Hallmaster. Hindi sumagot si Gogo. "Hindi mo kailangan sagutin kung ayaw mo, good night," wika ni Sorayang. Pero may iniwan siyang palaisipan sa kanyang isip. Sabi niya, ngayon lang siya ulit nakaharap ng mahirap basahin. At si Sorayang daw ay may pamilyar na amoy. Isang amoy na matagal na niyang hindi nararamdaman. Samantala, heto ang ating fourth young lord. Galit na galit si Yuamon habang naglalakad mag-isa, balak daw niyang bigyan ng magandang handog si Sorayang na hindi malilimutan ng lahat. Mabagal at sigurado, bulong niya sa dilim. Pero teka, may biglang nagsalita. Isang boses na puno ng pang-uuyam ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Sa gitna ng gubat, nakatambay ang ating bida na si Sorayang. "Halika rito, brother. Mag-inuman tayo," aya ni Sorayang. Tagay para sa huling hininga. Inanyayahan ni Sorayang si Yuamon para sa isang baso ng alak na gawa mismo ng penal law Hallmaster. Pero sa isip ni Yuamon, puno siya ng pagdududa. Anong plano niya? Meron ba siyang balak sa mismong teritoryo ng penal law hall? Tanong nito sa sarili. "Huwag ka mag-alala, inuman lang dahil nakalaya na tayo sa interrogation," wika ng ating bida. Inis na inis ang fourth young lord dahil simula ng agawin ni Sorayang ang Internal Enlightenment Facility Master sa kanya, lahat ng plano niya ay nagkagulo-gulo na. Pero kahit ganoon, kampante pa rin ang ahas, para sa kanya, isang biktima lang si Sorayang na naghihintay na makain. "Ano ba ang gusto mong pag-usapan natin?" tanong ni Yuamon. Pakiramdam ng ating bida, hindi raw sila nagkaroon ng maayos na pag-uusap. Madalas naman silang mag-usap nung mga bata pa. Pero heto sinubukan ni Sorayang na maging civil, bakit daw ba kailangang pahirapan ni Yuamon ang sarili niya? Ang sagot ni Yuamon, isang mapait na katotohanan ng divine cult. "Tinatanong mo ba yan kasi hindi mo alam? Lahat tayong 7 magkakapatid ay maglalaban-laban balang araw. Mula nang maging disipulo sila ng Demon Lord, hindi na sila magkapatid, kundi magkakaaway. Sa mundong ito, ang dugo ay hindi sapat para sa kapayapaan, dahil ang tanging mahalaga ay kung sino ang huling tatayo sa succession war." Sinubukan ni Sorayang na magtanong. "Tama, naglalaban tayo, pero kailangan ba talagang may mamatay?" Pero para kay Yuamon, ang buhay ng isang royal na hindi naging emperor ay mas masahol pa sa kamatayan. Para sa kanya,
ang Succession War ay hindi lang laban para sa trono, ito ay laban para sa survival. Kailangang pumapatay kahit kapatid para maging pinuno, deklara ni Yuamon. Dito na hinuli ni Sorayang ang kiliti ng kanyang kapatid, yan ba ang kinakatakot mo? Pumatay ka ba dahil gusto mo ng kapangyarihan, o dahil sa takot kang mamatay? Isang tanong na nagpasabog sa pasensya ng Fourth Young Lord. Nawala ng gana si Yuamon, pero hindi pa tapos ang ating bida. Diretsahan na ang usapan, ayaw ni Sorayang ng buhay na puno ng gulo at patayan, pero hindi siya hangal. Susubukan mo ba uli akong ipaligpit? Hamon ni Sorayang. Ang sagot ni Yuamon, isang mapanghamon. Paano kung sabihin kung oo? Isang pag-amin na wala na talagang atrasan. Dito na binitawan ni Sorayang ang kanyang iconic line, hahayaan ko na lang ito sa pagkakataon. Pero may pahabol siyang babala, hindi na susunod ang tadhana sa gusto ni Yuamon. Wala nang pag-uusap. Matapos aminin ni Yuamon na papatayin niya si Sorayang balang araw, hindi na nagdalawang isip ang ating bida, isang pasabog na ambush agad ang isinalubong niya. Muntik na doon ang Fourth Young Lord, pero nakailag siya sa huling sandali. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Yuamon. Pero ang sagot ni Sorayang ay mas malamig pa sa yelo, sabi mo papatayin mo ako balang araw. Sa tingin mo ba hahayaan kitang makaalis matapos mong sabihin yan? Papatayin kita dito, ngayon din. Isang praktikal na desisyon, dahil sa mundong ito, ang mabait ay laging nauunahan. Habang nagkakagulo sa labas, sa loob naman ng Penal Law Hall, hindi na mapakali si Gogo. Alam niyang hindi makikinig si Yuamon sa kanyang babala, pero ang inaalala niya ay ang hindi mabasang galaw ni Sorayang. At tama nga ang kanyang hinala. Pumasok ang isang guard captain na hingal, Hallmaster. Nagpapataya na ang third at fourth young lord. Gulat na gulat si Gogo. Hindi niya akalain na ganito kabilis sasabog ang tensyon. Sa labanan naman, hinahamon na ni Sorayang ang kanyang kapatid. Dahil ako ang unang umatake, ibibigay ko sa iyo ang susunod na atake. Sumugod ka, isang matinding pang-iinsulto sa gitna ng labanan. Ang lakas ng loob mong maliitin ako, wika ni fourth young lord. Ang martial arts technique mo ay matagal ihanda, kaya hindi ka agad nakaresponde sa ambush, wika ng ating bida. Sa galit ni Yuamon, sumugod siya bitbit ang lahat ng kanyang snake form power. Nagkamali ka ng hinamon, papatayin kita, Sorayang. Sigaw niya, pero ang ating bida, relax lang. Isang palad lang ang ginamit niya para harangin ang strike ng kapatid. Subukan mo, masyado kang mayabang, brother. Paano ka makakapatay sa ganyang klaseng teknik? Pang-aasar ni Sorayang. Isang matinding sampal sa ego ni Yuamon na akala ay siya na ang pinakamalakas sa kanilang magkakapatid. Pero sa loob-loob ni Sorayang, aminado siya, hindi biro ang lakas ni Yuamon. Bilang disipulo ni Lee Cheonsang, mas malakas ito kaysa sa Berserk Demon Squad leader na tinalo niya noon. Kayang-kayang tapusin ni Yuamon si Hungryun sa loob lang ng 10 atake. Pero may malaking problema, ang laso na nakuha ni Sorayang kanina ay nagiging hadlang. Habang pilit na winawasak ni Yuamon ang kalmadong pag-uugali ng ating bida, kailangan niyang humanap ng paraan para linisin ang kanyang sistema bago siya tuluyang maubusan ng oras. Sa tono ng pananalita mo wala ka ng respeto, wika ni Sorayang. Inis na si Yuamon, parang karapat-dapat kang respetuhin. Bawat sipa at suntok niya, hangin lang ang tinatamaan. Kailangan mong maging mas mabilis pa dyan, pang-aasar ni Sorayang. Sa sobrang bilis ng ating bida, bigla siyang naglaho sa harap ni Yuamon. Saan siya pumunta? Tanong ng natatarantang ahas. Pero bago pa man siya makalingon, nasa likod na niya si Sorayang. Nandito ako, brother. Panuorin mong mabuti. Ganito ang tamang footwork. Isang malupit na aura sa paa ang pinakawalan ni Sorayang, ang Heaven Elevation Technique. Isang direktang tama sa katawan ni Yuamon. Hindi man lang niya nakita kung paano gumalaw si Sorayang. Sinusubukan ni Sorayang ang synergy ng Nine Heavens Contraction Divine Steps at Dark Shadow Demonic Art. Pero heto ang mas masakit, ginagamit lang pala si Yuamon ng ating bida bilang test subject. Isang experiment sa gitna ng deathmatch. Huwag kang umasa na magiging mapayapa ang kamatayan mo, sigaw niya. Pero kahit anong gawin niyang atake, baliwala sa harap ng footwork ng ating bida. Galit na galit si Yuamon. Paano raw nagawa ni Sorayang na maliitin siya ng ganito? Hindi ka pa rin nagbabago, lagi mo lang tinitignan pababa ang lahat, kahit kailan hindi ka tumitingin sa taas,
wika ni Yuamon. Isang malupit na bitag. Habang nakatingala si Sorayang, doon na kumilos si Yuamon. Nahulog ka rin sa patibong. Sigaw ng Fourth Young Lord. Ang Snake Shadow Poison Pump, ang pinakamalakas at pinaka-deadly na form ng kanyang lason, ay bumagsak mula sa langit. Hindi lang ito basta usok, ang lason ay direktang papasok sa mga sugat na natamo ni Sorayang kanina. Hindi ka mabubuhay dito. Inubos ko ang lahat ng deadly poison ko para lang sa'yo. Tawa ni Yuamon. Sa gitna ng lason, ramdam ni Sorayang ang hapdi, kahit pigilin niya ang kanyang hininga, ang lason ay nanunuot sa kanyang balat. Kailangang kumilos ni Sorayang. Sa isang mabilis na galaw, hinugot niya ang kanyang espada at hinawi ang hangin para makawala sa poison cloud. Pero heto ang hindi natin inaasahan, pagkahawi ng lason, biglang naglaho si Yuamon. At sa gitna ng usok, isang pamilyar na boses ang narinig ni Sorayang. Young Master, tulong, nasusunog ang katawan ko. Si Anghua. Sugatan, nanghihina, at humihingi ng saklolo. Anghua, bakit ka nandito? Sigaw ni Sorayang. Biglang lumitaw si Anghua sa harap ni Sorayang, pero sa halip na yakap, isang atake ang samalubong sa kanya. Fourth Young Lord, ikaw ba yan na nagpapanggap na Anghua? Sigaw ng ating bida. At ang nakakakilabot, biglang nagbago ang anyo nito, ang Secret Demon Queen mula sa nakaraan ni Sorayang ay nagpakita. Matagal nang hindi tayo nagkita, Chunhajan, bulong nito. Sa isang iglap, nawala ang mga kamay at paa ni Sorayang. Isang bangungot na tila walang katapusan. Ang ating bida, na dating Assassin King, ay naguguluhan, ito na ba ang katapusan? Pero teka. Habang tumatawa si Yuamon at pinapanood si Sorayang na nagdurusa sa loob ng Snake Shadow Poison Palms Illusion, kampante na ang Fourth Young Lord. Sayang, ako lang ang nakakakita ng paghihirap mo, dahil yan sa kayabangan mo, wika niya. Akala niya ay patay na ang diwa ni Sorayang. Mamamatay ka na rito, gaya ng sabi mo, magiging sagabal ka lang at babalikan ako kapag binuhay pa kita, sigaw ni Yuamon habang susugod para sa final blow. Pero sa isang pikit mata, ang kaawa-awa na bida ay biglang gumalaw. Sa gitna ng atake, nasakal ni Sorayang ang leeg ni Yuamon. Paano? Paano ka nakatakas sa ilusyon? Gulat na tanong ni Yuamon. Ang sagot ni Sorayang, simple lang, ang pagkakita sa nakakasukang mukha ni Yuamon ay parang isang malamig na tubig na binuhos at gumising sa kanya mula sa bangungot. Ito na ba ang secret martial arts technique na tinatago mo? Tanong ni Sorayang. Isang tuso at masamang teknik na gaya ng gumagamit. Sa tingin mo ba lalakas ka sa pamamagitan nitong maruming teknik? Dagdag pa nito. Isang malutong na suntok ang nagpatalsik kay Yuamon sa hangin matapos niyang subukang ikulong si Sorayang sa ilusyon. Tuluyan ko nang natanggal ang Snake Shadow Poison Pump sa katawan ko, wika ng ating bida. Akala ni Yuamon ay tapos na ang laban, pero hindi niya alam na ang lason na itinanim niya kanina ang mismong nag-trigger sa detoxification process ni Sorayang. Salamat sa training at kaalaman niya bilang Assassin King, ang katawan ni Sorayang ay isa ng matibay laban sa lason na hindi kayang tibagin ng kahit anong blood parasite o mental illusion. Halos mabaliw si Yuamon sa gulat. Imposible. Sabi niya, kailangan mo raw maging kasing level ng demonic elders para ma-detoxify ang Snake Shadow Poison Pump ng ganoon kadali. Pero para kay Sorayang, wala lang yun, natagalan nga ako, hindi naman kailangang ipagmalaki, brother. Isang hamon na mas masakit pa sa suntok. Ngayong malinis na ang kanyang chi at wala nang sagabal, oras na para gumanti. Pero dahil dyan sa kalokohan na ginawa mo sa akin, ipapakita ko sa iyo kung ano ang totoong demonic arts, banta ni Sorayang. Isang aura na mas madilim pa sa gabi ang nagsimulang bumalot sa paligid, at dito nalaman ni Yuamon na ang kinalaban niya ay hindi lang basta kapatid, kundi ang mismong kamatayan. Absolute power. Inilabas na ni Sorayang ang sining na galing sa kailaliman ng impyerno, ang Dark Shadow Demonic Art, Ninefold Resilient Calamity Blade. Sa unang form pa lang ng 6 consecutive hellish winds, halos mabaliw na si Yuamon. Nakatayo lang ang ating bida, hindi pa man lang winasiwas ang espada, pero ang katawan ni Yuamon. Napupunit na, ang core energy barrier ng Serpent King. Parang papel na pinunit. Kahit anong sigaw ni Yuamon na gumalaw ang kanyang katawan, wala siyang magawa sa harap ng isang natural na calamity. Gumalaw ka, sumugod at pugutan ng ulo ang hayop na yan, sigaw ni Yuamon sa kanyang sarili. Sa huling sandali,
binitawan ni Sorayang ang matinding atake, heaven-splitting triple slash. Wasak ang pride, wasak ang katawan, nasa sahig na ang fourth young lord. Meron ka bang habilin? Tanong ng ating bida. Ganyan ang pakiramdam ng mamamatay, ang buhay ng walang kwentang tao na kagaya mo ay para lang usok ng tabako na mawawala, paalam, dagdag pa nito. Pero habang inihahanda na ni Sorayang ang huling pamamaalam, biglang may hamarang. Isang formless energy ang pumulupot sa espada ng ating bida. Tigil. Isang boses na puno ng otoridad ang bumasag sa katahimikan. Si Gogo, ang Hallmaster na kani-kanina lang ay kainuman ni Sorayang, ngayon ay seryoso ng humaharang. Di ba nakapag-usap na tayo kanina? Hindi ko na kayang panuorin ito. Ibaba mo ang iyong espada. Walang sinasanto. Nagulat ang ating bida nang makita ang teknik ng Hallmaster, isang void capture ang object technique na ginagamit para kontrolin ang bagay ng hindi hinahawakan, isang skill na kinakailangan ng advanced martial arts na kaalaman, pero para sa ating bida. Masamang panlasa lang ito sa bibig. Bakit ako magiging mabait sa taong gustong pumatay sa akin? Buwelta ni Sorayang. Dahil nasa teritoryo ko kayo, hindi ko hahayaan na mag-away kayo rito, tugon ng Hallmaster. Hindi matanggap ni Sorayang na kahit young lord siya, susubukan siyang diktahan ni Gogo sa gitna ng kalsada. Isang galaw lang, ang inner energy chain na dapat ay matibay pa sa bakal, nagkapira-piraso sa isang atake lang ni Sorayang. Dito na naging seryoso ang Hallmaster. Gusto mo bang maging kaaway ang Penal Law Hall? Aakuin mo ba ang responsibilidad? Hamon ni Gogo. Pero ang sagot ng bida natin? Ikaw ang dapat managot. Sabay sugod ng parang kidlat. Halos di makapaniwala si Gogo, ang lalim ng demonic energy ni Sorayang ay level na ng isang Supreme Peak expert. Bagamat sa tingin ni Gogo ay hindi pa perfect ang sining ng bida, pero ang bilis at galaw nito ay katulad ng sa akin, isip ng Hallmaster. Walang takas. Inilabas na ni Sorayang ang Ninefold Resilient Calamity Blade, second form, Ultimate Endless Path. Isang naglalagablab na fire slash ang pinakawalan niya mula sa malayo. Halos malunod si Gogo sa init, isang merciless blade energy na kayang tumupok ng kahit anong barrier. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa paligid. Sabi ni Gogo, kung naging mabagal lang siya ng kahit isang segundo, naging abo na sana siya. Ubos ang inner energy ng Hallmaster, at handa na siyang tanggapin ang susunod na dagok. Pero teka, bakit tumigil ang atake? Ang isang mahusay na mandirigma ay hindi sasayangin ang pagkakataong ito para umatake. Dito na na-realize ni Gogo ang pagkakamali niya. Naku, hindi ako ang target niya. Habang nakatutok ang atensyon ng Hallmaster sa pagsabog, mabilis pa sa kidlat na lumapit si Sorayang kay Yuamon. Isang saksak sa tiyan ang tumapos sa lahat. Napag-isipan ko na, dapat mawala din ang lahat sa'yo, chi blockage para sa chi blockage. Desperasyon para sa desperasyon, bulong ni Sorayang. Gaya ng ginawa nila sa kanya noon, winasak ni Sorayang ang dantian ni Yuamon. Ngayon, ang fourth young lord na mahilig sa lason ay magiging isang hamak na baldado, walang kapangyarihan, walang chi, at puno ng walang hanggang kawalan ng pag-asa. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.